ang kabisera ng probinsya na sumakop sa silangang kalahating bahagi ng pulo ng Mindoro. Sapagkat Occidental Mindoro ang nasa kanlurang kalahati. Sa lungsod ng Calapan, matatagpuan ang bayan ng Pinamalayan. Pagtatanim ng prutas at gulay ang pangunahing kinabubuhay ng mga tao sa probinsya. Sa bayan ng Pambisan, tahimik at payapa ang pamumuhay ng lahat. Simple lamang, kontento na nakakaraos 3 beses sa isang araw. Samut-saring prutas katulad ng saging, mangga, kaimito, dalandan at iba pang mga gulay ang kanilang itinatanim upang itinda sa pamilihan. Ito ang pangunahing pinagkukunan nila ng pang-araw-araw na panggastos. Isang umaga, ginising si Aling Martha ng isang malakas na katok sa kanilang pintuan. Nang kanyang imulat ang kanyang mga mata, napansin niyang maliwanag na sa labas at tila mataas na ang araw. Nang ibaling ang tingin sa kanyang tabi, wala na ang asawa sa higaan. Agad siyang napatingin sa orasan na nakasabit sa dingding. Malapit nang mag-alas 10 ng umaga. Pupungas-pungas siyang bumangon upang tignan kung sino ang kumakatok sa kanyang pintuan. Sandali lamang. Palabas na. Kung makakatok ka naman parang gigibain mo na yung pinto. Bahagyang mainis sa tono ng boses nito dahil na naalimpungatan. Lumabas siya sa kanilang silid at nagtungo sa harapan ng pintuan sa sala kung saan nanggagaling yung malakas na katok. At nang kanyang buksan, nakita niya ang pamangkin na si Edgardo na halos hingal na hingal. Oh, ikaw pala yan, Edgardo. Bakit ba para kang hinahabol ng kung ano at ikay hingal na hingal at humahangos? Tia Marta, pwede bang pumasok muna ako sa loob at doon ko na lamang ipapaliwanag? Binuksan ni Marta ang pintuan at pinapasok ang kanyang pamangkin. Agad din siyang kumuha ng pitsil na may tubig at isang baso saka inilapag sa lamesa. O siya, uminom ka na muna ng tubig at magpahinga. Bumalik si Marta sa kusina upang maghilamos at magayos ng kanyang sarili. Pagkatapos noon, binalikan niyang pamangkin na nakaupo sa sala at tila maayos na ang takbo ng paghinga. Ano bang meron at bigla ka na lamang napasugod dito sa bahay? May nangyari bang hindi maganda? Pasensya na po kung kayo po'y aking naabala. Wala naman po masamang nangyari. Sa katunayan nga, may maganda akong balita para sa inyo. Umaliwala sa mukha ng babae nang marinig ang sinasabi ng kanyang pamangkin. Ganun ba? Ano bang magandang balitang yan? Sabihin mo na. Dinukot ni Edgardo ang isang nakatuping sobrang papel na nasa kanyang bulsa, saka inabot iyon kay Martha. Nakatanggap po ako ng liham mula kay Kuya Miguel. Pasensya na po kung binuksan ko. Masyado lamang napangunahan ng emosyon. Nakasaad po sa liham. Pauwi na siya dito sa ating bayan sa Makalawa. Dahil tapos na ang kanilang pagsusulit at bakasyon na. Ibig sabihin makikita na natin ulit siya. Hindi na pinansin pa ni Martha ang paliwanag ng kanyang pamangkin. Wala namang kasing kaso kung binasa nito ang laman ng liham. Malapit sa isa't isa sila Edgardo at Miguel
Bagamat 2 taon ang pagitan ng kanilang edad, para na silang magkapatid. Madalas ding nagpapalitan ng liham ang dalawa at magkamustahan. Kung kaya naman nauunawaan ni Martha kung bakit ganun na lamang kasabik si Edgardo na muling makatanggap ng liham mula sa kanyang anak. Agad niyang binasa ang buong laman ng liham at labis ang kagalakan nang makumpirma ang sinasabi ng binata. Nabalitaan na ba ito ng Tio Carding mo? Hindi pa po. Wala kasi siya doon sa taniman kanina nung dumaan ako. Kaya naisipan ko na lamang na dumiretso dito sa bahay niyo. At sa'yo ko na lamang po sabihin. Ganun ba? Maraming salamat. O sige, dito ka na kumain. Antayin natin dumating ang iyong Tio Carding para sabay-sabay na tayong mananghalian. Sige po. Tutulungan ko na lang din po kayong maganda. Pupunta po ako sa likod ng inyong bahay para magsibak ng kahoy na panggatong. Mabilis na dumaan ang araw. Hindi nila namamalayang dumating na ang araw ng pag-uwi ni Miguel mula sa Maynila. Nakakuha ng scholarship si Miguel para sa kolehiyo kung saan nagtatapos ito sa kursong medisina. Nag-iisang anak lamang ito nila Martha at Carding, kung kaya naman ginagawa nila ang lahat upang maigapang ang edukasyon ng anak na siyang tanging maipapamana sa binata. Tiniis nila ang ilang taong pagkakawalay sa anak, alang-alang sa magandang kinabukasan. Dumating na ang araw ng uwi ni Miguel. Sabado na madaling araw nang siya'y makarating sa Pantalan, sa Batangas, upang sumakay ng barko na maghatid sa kanya sa kanilang lugar sa Pinamalayan. Bagamat nakakaramdam na ng pagod, dala ng labis na mahabang biyahe, hindi niya ito ininda sapagkat nananabik na siyang makita ang kanyang mga magulang. Medyo madilim pa nga ang paligid, subalit makapal na ang tao sa Pantalan. Gising na ang lugar na iyon. Marami siyang kasabay na pasahero, nakasakay ng barko at pauwi sa probinsya ng Mindoro. Tanging kaunting ilaw sa mga poste ang nagbibigay liwanag sa paligid. Bukod sa ingay ng mga tao na naghihintay sa pagdating ng mga barko, mauulinigan din ang hampas ng mga alon sa Pantalan. Malamig ang simoy ng hangin. Nagpa siyang maupo si Miguel sa isang mahabang bangkuan at panayang tingin sa kanyang orasan. 3:00 pa lamang ng umaga. Meron pang natitirang 30 minutos bago dumaong ang barko na kanyang sasakyan. Masyado ata akong napaaga. Medyo mahaba-haba pa ang ating kong oras. Bulong ng binata sa kanyang sarili. Sunod-sunod na buntong hininga ang kanyang pinakawalan habang nagpapahinga. Sa gilid ng kanyang paningin, may napansin siyang isang babaeng nakatayo sa dulo ng Pantalan. Mahaba ang buhok nito, nakasuot ng lumang bestida at nakatitig lamang sa karagatan. Bahagyang inilibot ni Miguel ang kanyang paningin sa iba pang pasahero na tila ba hindi nakikita ang babaeng nahagip ng kanyang mga mata. At nang ibalik ang tingin sa babae, laking gulat niya nang makitang nakatingin na ito sa kanya at tila nanlilisik ang mga mata hanggang sa maya-maya pa, waring may ibinubulong ito. Pilit niyang tinatanaw ang itsura ng babae na ilang metro ang layo mula sa kanyang kinauupuan.
Subalit dahil madilim ang paligid, hindi niya masyadong maaninag ang itsura nito. Hanggang sa matawag ang kanyang atensyon ng malakas na busina mula sa paparating na barko. Nagsimula ng magsipagtayuan ng mga pasahero na nakaupo upang maghanda ng sumakay. Ngunit nang kanyang balikan ang tingin ng babae, wala na ito sa kanyang kinatatayuan. Umihip ng malakas ang hangin at mas lalong lumamig. Napalunok na lamang ng laway si Miguel. Hindi sigurado kung namamalikmata lamang siya. Muling nagpatunog ng busina ang barko. Udyat iyon na kailangan ng sumampa ng mga pasahero. Mahigpit ang hawak ni Miguel sa strap ng kanyang bag. Marahang sumusunod sa likuran ng ilang pasahero na nagsisimula ng maglakad sa rampa ng barko. Nang akmang iaapak na ang mga paa, may bigla na lamang babaeng humarang sa kanyang harapan. Mahaba ang buhok at pasa. Namumula ang mga mata. Nang tingnan ni Miguel ang buong katawan, may mga sugat at kalos. Mas lalong nangilabot ang binata nang makita na puno ng dugo ang suot na puting bestida. Huwag kang sasakay ng barko. Bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo. Dahil sa oras na makarating ka sa kabilang probinsya, hinding-hindi ka na makakauwi muli. Pabala ng babae na tila balisa. Umigpit ang hawak ng babae sa braso ni Miguel. Ramdam nito ang panginginig ng buong katawan na tila ba takot na takot. Napatingin si Miguel sa buong paligid. Tila hindi nakikita ng ibang pasahero ang nagaganap sa pagitan nilang dalawa ng babae. Pakiusap. Huwag kang sasakay. Delikado. Delikado ang iyong buhay. Ate, nakadiroga ka ba? Ano bang sinasabi mo? At saka bakit ganyan ang itsura mo? May halong inis at pag-aalala sa tono ng binata. Maya-maya pa, bigla na lamang lumuwag ang pagkakahawak ng babae sa kanyang mga braso. Bahagyang umatras ito at sa isang iglap, bigla na lamang naglaho sa harapan ni Miguel. Hinanap ng binata ang babae. Luminga sa kaliwa at kanan, subalit wala nang naiwang bakas. Tanging ang mga pasaherong paakyat sa rampa ng barko ang nahahagip ng kanyang paningin. Ang malamig na simoy ng hangin na yumayakap pa sa kanyang buong katawan at isang bulong sa kanyang tenga. Bumalik ka na kung saan ka nagmula. Delikado. Iligtas mo na ang iyong buhay. Hindi mawari ni Miguel kung ano ang kanyang mararamdaman. Animoy bigla na lamang nagyelo ang kanyang buong katawan at hindi niya may galaw. Hanggang sa mabangga ng isang nagmamadaling pasahero doon sa rampa dahil siya'y nakaharang sa kanyang harapan. Ano ba yan? Aakit ka ba? Bilisan mo naman. Masyado pang maraming tao sa iyong likuran. Inis na saad nito. Lumilipad man ang isipan dala ng mga naganap. Hinugot ni Miguel ang buong lakas sa katawan at naglakad sa rampa paakyat at papasok ng barko.
Naupo ang binata malapit sa bintana, nakatanaw sa madilim na karagatan. Pilit niyang iwinawaksi ang mga babala ng babae, ngunit paulit-ulit itong bumabalik sa kanyang gunita. Huminga siya ng malalim at pilit na kinakalma ang sarili. Kapansin-pansin ang mga pasaherong tahimik ng natutulog, dala ng labis na pagod. Ang iba naman, nagkukwentuhan sa mahihinang boses. Doon na rin sa puntong iyon pumutok ang nararamdamang pagod ni Miguel. Kung kaya naman, hindi niya namalayan na dahan-dahan nang pumipikit ang kanyang mga mata at unti-unti nang nakakatulog. Ilang saglit pa naramdaman niyang gumalaw ang barko na tila ba bumangga sa isang matigas na bagay. Doon na nagising si Miguel at nang iminulat ang kanyang mga mata, wala nang mga pasahero na kanina lamang mga kasabay niya. Halos madilim ang buong paligid at nababalot ng hamog. Tumayo siya mula sa kanyang kinuupuan at naglalakad-lakad hanggang sa marating ang pintuan palabas. Kinusot ang mga mata at sinanay ang kanyang paningin sa dilim. Bukod sa hampas ng mga alon sa dalampasigan, narinig din ang pagsayaw ng mga sanga ng puno, dala ng malakas na ihip ng hangin. Tila pamilyar siya sa lugar na iyon. Nakarating na siya doon sa pantalan, papunta ng bayan ng Calapan. Ibig sabihin, nasa Oriental Mindoro na dumaong ang barko. Subalit nasaan ang mga pasahero? Bakit tila tahimik ang loob ng barko na tila ba siya na lamang ang nag-iisang pasahero doon? Ang nakakapagtaka pa, bakit madilim pa din ang langit? Kung tutuusin, dapat ay umaga na, sapagkat 3 hanggang 4 na oras ang itatagal ng biyahe mula sa pantalan ng Batangas. Nagpa siyang binata maglakad pababa sa rampa ng barko. Ngunit pakiramdam niya, may sumusunod sa kanya. Subalit kada lingon, wala siyang makitang kahit na ano. Maya-maya pa, may narinig siyang isang kakaibang tunog. Tunog na tila nababaling mga buto, mabilis na paghinga, at maiimpit na ungol. Muli niyang sinilip ang loob ng barko. Pinakiramdaman niyang mabuti ang paligid, hanggang sa naulinagan niya ang mga mahihinang ungol. Mabibigat na yabag ng paa, nagmumula sa pinakadulong bahagi ng pasilyo papunta sa banyo. Maya-maya pa, meron siyang napansing isang figurang nakatayo. Nang mahagip ng ilaw mula sa poste sa labas, tumambad sa kanya ang wangis ng isang halimaw. Isang nilalang na halos kasing taas niya lamang. May matutulis na kuko at matatalas na ngipin na nakatagilid, nakawangis ng sa mga pating. Mapupulang mga mata na kumikislap sa dilim. Wala itong saplot sa itaas na bahaging katawan. Ang katawan ay kulubot at tila ba nasunog. Ang ilang bahagi naman ng katawan nito, animoy nabubulok na laman. Nang muling mahagip ng ilaw mula sa labas, doon na nakita ni Miguel ang isang lalaking walang awang pinaslang ng halimaw.
wasak ang tiyan at naliligo na sa sariling dugo. Napatras si Miguel dala ng labis na takot at pinigilan niyang huwag sumigaw. Subalit nakatapak siya ng isang matigas na bagay na nagdulot ng ingay. Doon na napalingon ang halimaw at nagtama ang kanilang mga mata. Tumingin ang halimaw sa kanya. Ngumiti ito at lumitaw ang isang hilera ng matatalas at nabubulok ng ngipin. Biglang gumalaw ang halimaw. Napatras si Miguel. Sinubukang tumakbo, pero madilim ang paligid. Wala na ang rampa na nilakaran niya pababa. Narinig niyang tunog ng matutulis na kuko ng halimaw na kumukuskos sa bakal na pader. Mababa, matinis, nakakangilo. Ramdam niyang mabilis na pagkilos ng halimaw, dala ng mabibigat na yabag. Agad na nagtago si Miguel sa likod ng mga bakal na upuan. Huminto siya sa isang sulok at naghahabol ng hininga. Sinilip niya ang paligid, subalit wala ng halimaw. Tahimik. Nakakatakot ang katahimikan. Hanggang sa maramdaman niyang may malamig na hangin sa kanyang batok. Dahan-dahan niyang nilingon ang kanyang balikat at nandoon ang halimaw. Nakadikit sa kisame at nakangiti. Umululong ito, saka siya nilundagan pababa. Biglang nagising si Miguel. Hingal na hingal at pinagpapawisan. Tumayo siya mula sa upuan, hawak ang dibdib. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Napansin niyang may ilang paserong napatingin sa kanya, pero wala silang imik. Bumalik sila sa kanilang mga ginagawa. Paulit-ulit na humihinga ng malalim at pilit kinakalmang sarili. Putik panaginip lang pala, pero parang totoo. Bulong niya sa kanyang sarili habang ito'y hinihingal. Bigla siyang napatingin sa bintana at sa refleksyon nito. Nakita niya ang isang babae na nakatayo sa kanyang likuran. Ang babaeng nagbigay ng babala sa kanya. Pagdating ng barko sa pantalan, isang malakas na busina ang pumailan lang sa tahimik na baybayin. Ang tubig dagat marahang humahampas sa bakal na katawan ng barko. At ang alingaw-ngaw ng makina nito naghalo sa malamig na simoy ng hangin. Ang langit ay madilim pa. Bahagyang nililiwanagan ng paparating na bukang liwayway habang ang poste ng ilaw sa pantalan naglalabas ng mapusyaw at nanginginig na liwanag. Isa-isa nang bumababa ang mga pasahero. Bitbit ang kanilang mga bagahe. Pagod mula sa biyahe. Ang iba'y nag-uusap. Ang ilan ay bala sa paghahanap ng masasakyan. Habang ang iba naman, tahimik na nagmamasid sa paligid. Ang mga tricycle at jeepney sa gilid ng pantalan ay nakapila na. Naghihintay ng mga pasahero. May rinig ang mahihinang sigaw ng mga driver na nag-aalok ng masasakyan papunta sa bayan. Si Miguel na isa sa mga bumabang pasahero, saglit na huminto upang magmasid.
alat at langis mula sa pantalan. Nalanghap niya. Habang ang malamig na hangin dumadampi sa kanyang mukha. Sa isang iglap, nawaglit sa isipan niya ang kakaibang karanasan niya sa barko. Baka pagod lamang talaga siya. Ngunit habang naglalakad siya papalayo, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Sa gilid ng kanyang paningin, isang babaeng nakaputi na nakatayo sa hindi kalayuan malapit sa tubig. Hindi yun gumagalaw, maliban sa mga bibig na tila may sinasambit. Napahinto si Miguel. Dahan-dahan siyang tumingin sa direksyon kung saan niya ito nakita, subalit walang nahagip ang kanyang mga mata. Muling ibinaksi ni Miguel ang mga napapansin at agad na naghanap ng tricycle na maghahatid sa kanya pauwi sa kanilang bahay. Ilang oras din ang aabutin noon, subalit hindi na niya alintana sapagkat labis ang pananabik niyang makita ang kanyang mga magulang. Tahimik niyang pinagmamasdan ang mga nadadaanang matataas na puno at mga palayan habang nasa biyahe. Hindi niya namalayan na nakarating na siya sa bukana. Sa kanyang pagbaba, binati siya ng ilang kakilala. Nakipagkamustahan pa nga ang mga ito. Matagal na panahon nilang hindi nakita ang binata dahil abala sa pag-aaral ng medisina sa Maynila. Kapag nagkataon nga, si Miguel ang kauna-unahan sa kanilang bayan na makapagtatapos ng kolehiyo at magbibigay parangal. Malaki ang paghanga ng mga ito sa binata sapagkat kilalang mabait at matalino. Makalipas ngang ilang minutong kamustahan, naglakad na si Miguel pauwi sa kanilang tahanan. Babaybayin niya ang isang daan kung saan madadaanan niya ang nagtataas sa mga puno at taniman ng mga gulay at prutas. Bandang gitna lampas ng palayan ng kanilang bahay. Bagamat may ilang pang naroon, hindi dikit-dikit ang mga kubo. Doon niya naabutan ng ina na abala sa pagwawalis sa kanilang bakuran. Tinawag niya ang atensyon ng ina at napatakbo ito sa kanya. Agad siyang niyakap ng inang si Martha at saka tinawag ang asawa upang sabihing dumating na ang kanilang anak. Lumabas din naman agad si Carding at doon na niya nakita si Miguel. Lumapit sa kanyang ama si Carding at tinapik siya sa balikat. Bakas ang tuwa at pangungulila sa kanilang mga mata. Miguel anak, salamat sa Diyos at nakauwi ka na. Ang tagal mong nawala. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Martha habang pinipisil ang kanyang pisngi. Si Carding naman ay ngumiti. Halatang pinipigil ang kanyang emosyon. Ang laki ng pinagbago mo, iho. Mas matikas ka na ngayon. Halika, magpahinga ka na muna. May hinanda kaming pagkain para sa'yo. Pumasok silang tatlo sa loob ng bahay at sa pagkainan, nakahanda ang isang masaganang agahan na sinigang na baboy, pritong isda at mainit na kanin. Mga paboritong pagkain ng binata. Nakaayos na ang iyong silid. Batid namin ang iyong ama na pagod ka mula sa mahabang biyahe. Kaya naman nais naming makapagpahinga ka. Hala, sige, kain na. Maligalig na alok ni Martha. Pagkatapos kumain, nagpa siya ng matulog ang binata, dala ng labis na pagod. Hindi din naman nagtagal, naging mahimbing na ang pagpapahinga nito. Mabilis na lumipas ang oras at hinayaan lamang siya ng mga magulang na magpahinga. Tahimik ang paligid, maliban sa ingay ng kuliglig
at ilingaw-ngaw ng malalayong ibon. Ang ilaw ng buwan pilit sumisilip sa pagitan ng mga punong niyog. Isang biglaang ingay ang pumunit sa katahimikan at gumising sa binata. Mga nag-uusap sa labas. May halong kaba at tensyon. Nagmulat ng mata si Miguel. Saglit siyang natigilan bago bumangon. Binuksan niya ang bintana at sumilip. Nakita niya ang kanyang mga magulang nakausap ang ilang kapitbahay. Si Aling Sonia, isang matandang may marurubdob ng mga mata. May hawak na gasera at halatang balisa. Si Dado kasi nawawala siya mula kanina pang hapon. Hindi na siya umuwi. Saad nito. Baka napasarap lamang ng inuman sa kabilang baryo. Sagot ni Carding. Imposible. Kapag aalis yun, nagpapaalam siya sa akin kung saan pupunta, Carding. Isa pa, may nakita kong bakas ng dugo sa likod bahay kanina. Doon ako lalong kinakabahan. Nagtitigan ang mga ito. Ang kaba sa kanilang muka, unti-unting pumikat. Si Miguel na nakikinig mula sa loob, lalong naguluhan. Marahang lumabas ng bahay upang alamin ang nangyayari. Nahagip ni Miguel ang orasan sa dingding. 7:00 na ng gabi. Nagpa siya ang mga kalalakihan na magtulong-tulong sa paghahanap kay Dado. May mga dala silang sulo at bolo habang nag-uusap sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan. Hatiin natin ang grupo. Ang iba doon. Ang iba doon sa palayan. Kami naman ni Tonyo sa may gubat. Pangunguna ni Carding. Dapat mag-ingat tayo. Hindi natin alam kung anong nangyari sa kanya. Babala ni Tonyo. Nagkatinginan ng ilan. Tahimik na bumalot ang pangamba sa kanila bago tuluyang lumakad sa dilim. Pinapasok ni Martha ang matanda upang hindi mag-isa habang naghahanap ang iba. Nakaupo si Sonia sa lumang bangko, nanginginig at tumatangis habang pinupunasan ng luha. Nagpapasalamat ako, Martha. Mahinang sambit ni Aling Sonia. Hindi ko alam kung anong aking gagawin kung wala kayo. Hinawakan ni Aling Martha ang kamay ng kaibigan. Huwag kang mag-alala, Aling Sonia. Matatagpuan nila si Dado. Maghahanda po muna ako ng pagkain at mag-iinit po ng tubig. Baka nais niyo pong magkape. Nakangiting alok ni Miguel na sinang-ayunan ng kanyang ina. Abala si Miguel sa kanyang ginagawa sa kusina. Ininit niya ang sabaw mula sa natirang ulam habang nag-iinit ng tubig sa takore. Habang hinihintay na kumulo ang mga iyon, biglang nagtahulan ang mga aso sa labas. Bahagya niyang sinilip ang labas sapagkat may nauulinagan siyang ingay. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Sa kabila ng dilim, aninag niya ang isang figura. Hindi sigurado kung tao ba iyon o hayop. Nanginginig ito at parang hirap na hirap. At sa isang iglap, ang figurang iyon lumingon diretso sa kanya. Napatras si Miguel. Ang mga mata ng nilalang pula
matalim at hindi pangkaraniwan. Bumalik sa kanyang alaala ang napanaginipan habang nasa barko pa uwi. Tila kaparehas ng kanyang nakita sa puno ang itsura ng mga mata na nasa panaginip. Bago pa siya makasigaw, isang malakas na pag-ihip ng hangin ang tumaan. Nang lingunin niya muli ang labas, wala na ito doon. Ipinagkibit balikat na lamang ni Miguel ang pangyayaring iyon at iniiwasang mag-isip ng negatibo. Bumalik siya sa kanyang ginagawa. Subalit habang hinahanda ni Miguel ang pagkain, hindi niya maiwasang mapaisip sa nakita niya. Bagamat maaaring isa lamang iyong hayop, may kung anong pakiramdam na bumabagabag sa kanya. Isang malamig na kilabot na gumagapang sa kanyang patok. Habang nasa kakahuyan sila Carding at Tonyo, kasamang ilan pang kalalakihan, matalas ang kanilang mga mata at pinagmamasdan ng paligid. Alerto sa bawat kaluskos na maririnig at iniilawan gamit ang buslo at ilang lampara. Maya-maya pa, may narinig silang malakas na sigaw na tila nang gagaling sa palayan. Nagkatinginan ang lahat, saka kumaripas ng takbo sa bahaging iyon upang alamin ang nagaganap. Habang tumatakbo sina Carding at Tonyo kasama ang iba pa patungo sa palayan, dama nila ang bumibigat na hangin na tila ba may hindi magandang nagaganap. Ang kanilang mga buslo at lampara bahagyang umiintayog sa bawat hakbang at ang kanilang mga anino sumasayaw sa lupa. Pagdating nila ng palayan, nakita nila ang ilan pang kasamahan na natulala at naninginig. Sa gitna nila, nakabulagta si Mang Kiko. Isa sa mga kasamahan sa paghahanap. Nangingisay ito. Ang kanyang muka'y puno ng takot at hindi may paliwanag ang ekspresyon. Anong nangyari? Sigaw ni Tonyo habang tinutulungan si Mang Kiko. Isang malaking anino. Dumaan lang siya sa tabi namin. Ngunit parang hindi siya tao o hayop. Nauutal na sabi ng isa sa mga kasama. Napalunok na lamang si Carding. Nasaan si Dado? Walang sumagot. Ang tanging maririnig, ang mahihinang huni ng kuliglig at ang malalim na paghinga ng mga kalalakihan. Biglang may dumaan na malamig na hangin at sa malayo sa dulo ng palayan, may naaninag silang figura. Payat, mahaba ang braso at tila gumagalaw ng hindi normal. Halimaw! Halimaw! Wika ng isa. Bago pa nila ito masundan, ang figura'y mabilis na gumalaw na parang aninong nilamon ng dilim. Napatayo si Mang Kiko at nanginginig pa rin. Nakakatakot siyang tunay. Nagkatinginan ang lahat at sa gabing iyon, mas lumalim ang kanilang pangamba. Bagamat nababalot ng takot at pangamba, nagpatuloy ang grupo nila Carding sa paghahanap kay Dado. Tumagal ng 2 oras ang paggalugad nila sa paligid, subalit walang makitang kahit na anong bakas ni Dado. Hanggang sa nagpasya na lamang silang ipagpabukas na lang ang paghahanap. Umaasang uuwi din ito sa kanila at baka mali lamang sila ng hinala
na may nangyaring masama. Sa kanilang pagbabalik, hindi maiwasan ni Aling Sonia na umiyak at mag-alala. Pinipilit siyang pakalmahin ni Martha at sinabihang doon na lamang magpalipas ng gabi sa kanilang bahay. Pinalakas ang loob na pag-uwi niya kinabukasan, makikita na niya ang kanyang asawa. Habang tahimik na nagpapahinga ang grupo sa bahay ni Nakarding, hindi pa rin mapakali si Aling Sonia. Halos hindi siya bumibitaw sa pagkahawak sa kanyang rosaryo. Paulit-ulit na bumubulong ng panalangin. "Salamat, Martha. Salamat." Mahina niyang sambit habang pinapahira ng panyo ang luha. "Hindi ko alam kung kakayanin kong mag-isa to." Hinawakan ni Martha ang kanyang kamay. "Naiintindihan ko, Aling Sonia. Ngunit kailangan nating maniwala na ligtas pa si Dado." Samantala, si Miguel naman, tahimik na nakikinig sa usapan nila habang iniisip ang kakaibang aninong nakita niya kanina sa labas. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ang mga nagbabagang mata na tila nakatingin mismo sa kanya. Lalong-lalo na nang marinig ang description ni Mang Kiko at ng iba pa hinggil sa kanilang nakita. Yun din kasi ang naulinagan niya kanina maging sa kanyang panaginip. Subalit tikom siya at ayaw magbigay ng komento. Nagpa siyang magpahinga muna ng mga kalalakihan sa labas at naupo sa mahabang upuang gawa sa kawayan. Naglabas ng maiinom si Miguel at pinamahagi sa mga iyon. Hindi mapakali si Mang Lino na kasama sa paghahanap kanina at parte ng grupo ni Mang Kiko. "May problema ba, Mang Lino?" tanong ni Tonyo nang mapansin ang matanda. "Tila batid ko na kung ano iyon." Nanginginig ang kanyang boses. Tahimik na naupo ang lahat at nagandang makinig sa kwento ng matanda. 30 taon na ang nakakalipas. May isang lalaki ang nagngangalang Gaspar. Mag-isa na lamang siya sa buhay matapos mamatay sa sakit ang asawa. Wala din silang anak. Mahirap ngunit masipag na magsasaka. Ngunit isang gabi, nawala siya sa loob ng 3 araw. Nang siya'y bumalik, hindi na siya ang dating Gaspar. Napatingin si Miguel kay Mang Lino, interesado sa kwento. Nanatili siya sa labas at nakikinig. "Paano ho nangyari yun?" tanong ng isa sa mga kasama. "Hindi na siya nagsasalita. Hindi na rin siya kumakain sa harap ng iba. Ngunit ang pinakamalaking ipinagtataka ng mga tao noon, wala siyang ganang kumain ng mga tipikal na pagkain natin." Sagot ni Mang Lino. "Dahil ba iba na ang kanyang nais kainin? Parang aswang." Duda ni Tonyo. Tumango ang matanda. "Parang ganun na nga. May mga nakakita sa kanyang isang beses kung paano siya gumalaw sa dilim. Mabilis. Parang hindi tao. May nagsasabing nakikita nila siya sa taas ng puno. Nagmamasid sa mga bahay, tapos bigla na lamang may mawawala. Hanggang kinabukasan, matatagpuan na lamang ang katawan ng biktima. Nawasak na ang tiyan at patay na. Isang gabi,
Bigla na lamang din siyang nawala kasabay ng sunod-sunod na pagkawala ng mga tao sa bayan. Sandaling katahimikan ang bumalot sa paligid. Kahit sinong matapang sa maraming bagay, napapaisip. Ngayon, sinasabing hindi na si Gaspar ang gumagala sa gabi. Ngunit ang sumpa niya, ang pagiging aswang, naipasa sa iba. Kinonsulta ng mga taga-bayan ang isang matandang albularyo at doon na kumpirma kung anong klaseng nilalang ang umatake kay Gaspar. Kaya siya nagkaganoon. Isang nilalang na tinatawag na agaras. Hindi ito basta-basta aswang. Mas matalino, mas mabilis, at mas mabagsik. Hindi lang ito nangangain ng tao. Pinaglalaroan mo na niya ang kanyang bibiktimahin. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Miguel. Naisip niya ang figurang nakita niya sa labas kanina. Ang pulang mata na nakatitig sa kanya. Maging ang babala ng babae sa pantalan. Tila napagtanto niya na ang babalang iyon may kinalaman sa nagaganap na kababalagan. Kung totoo yung agaras, baka siyang may kagagawan sa pagkawala ni Dado. Nagkatinginan ang lahat. Walang gustong magsalita. Ngunit alam nilang pare-pareho silang iniisip. Hindi ko alam. Ngunit kung totoo nga, isa lang ang ibig sabihin nito. Ang bangungot ng Pambisan Munti muling nagbalik. Saad ni Mang Lino. Nagpa siya nang umuwi ang mga kalalakihan. Dala-dalang agam-agam hinggil sa sinabi ni Mang Lino. Naging mas mapagmatsak sila at nag-ingat. Bagamat wala pang basehan iyon at maaaring kwentong bayan lamang, ang ilan sa kanila'y kumbinsido sapagkat narinig na nila ang ganoong kwento noon. Nalipasan na lamang ng panahon sapagkat agad din namang nawala ang agaras matapos nakapatay ng ilang biktima. Hanggang kinabukasan, natagpuan na nila ang bangkay ni Dado. Isang nakakapangilabot na sigawan ang gumising sa buong baryo nung umagang iyon. Sa may gilid ng kakawayan malapit sa isang tuyong ilog, natagpuan ang bangkay ni Dado. Walang saplot pang itaas ang kanyang katawan at puno ng malalalim na galos at tila kinagat sa leeg habang bukas ang tiyan at nakalitaw ang bituka. Ang kanyang mga matay nakadilat, tila ba nakakita ng matinding takot bago bawian ng buhay. Napapailing si Carding habang nakatayo sa tabi ng bangkay. Diyos ko. Mahina niyang bulong. Nanginginig si Tonyo habang nakatitig sa sugatang katawan ni Dado. Hindi ito gawa ng hayop. Nagkatinginan ang mga kalalakihan. Wala sa kanilang gustong magsalita. Pero alam nilang iisa lang ang pinaghihinalaan nila. Ang nilalang na tinutukoy ni Mang Lino. Tila nagbalik na nga talaga siya. Nakarating ang balita kina Marta at Aling Sonia at sa pagdating ng huli, halos hindi na siya makalakad sa sobrang hinagpis. Napasubsob siya sa katawan ng asawa. Tumagulgol habang pinipilit siyang alalayan ni Marta at Miguel. Dado, bakit ikaw pa?
Umiiyak na sigaw ni Aling Sonia. Niyakap ang malamig na katawan ng asawa. Samantala, si Miguel ay tahimik na nakamasid. Hindi niya lubos maunawaan, ngunit ang kanyang isipan, punong-puno ng mga tanong. Hindi ito basta-basta pagkawala. Ang itsura ng katawan ni Dado, tila may halimaw na sumalakay sa kanya dahil sa mga malalalim na sugat. Parang sinadyang pahirapan muna ito bago paslangin. Napalunok ang binata. Agaras. Bulong niya sa kanyang sarili. Napatingin sa kanya si Carding. Miguel. Napalunok muli si Miguel at tumiling. Wala tay. Nabalot na ng takot ang buong bayan. Wala nang nais magpalipas ng gabi sa labas. Kanya-kanya na silang pag-ayos ng kanilang mga bahay upang hindi pasukin ng agaras. Na ang kwento, mabilis na nabuhay sa buong Pambinsan Munti. Nakipag-ugnayan na din sila sa mga otoridad bilang dagdag seguridad. Ngunit nagsunod-sunod ang pagkawala ng ilang kababayan sa kabila ng mahigpit na pag-iingat. At gaya ni Dado, matatagpuan na lamang ang mga bangkay nito kinabukasan na wala ng mga lamang loob. Ang takot ay unti-unting pumalit sa dating payapang pamumuhay sa Pambinsan Munti. Sa bawat araw na lumilipas, may bagong nawawala at sa bawat umaga, may natatagpo ang bangkay. Lahat ay may pare-parehong karumal-dumal na sinapit na katulad ng kay Dado. Sa kabila ng presensya ng mga otoridad, tila hindi pa rin nila mahuli o maipaliwanag ang nagaganap. Walang palatandaan ng anumang pangkaraniwang hayop o tao ang maaaring gumawa nito. Ang mga sugat sa katawan ng mga biktima masyadong malalalim. Parang hindi gumamit ng pangkaraniwang armas o kuko ng hayop. Nakakandado na ang lahat ng bahay. May nagbabantay na sa gabi. Ngunit paano pa rin sila nawawala? Tanong ni Carding habang kausap si Tonyo at ilang opisyal ng pulisya. Parang hinihila na lamang sila palabas. Sagot ng isang tanod. Walang bakas ng pagsira ng pintuan o bintana. Ngunit sa umaga wala na sila. Samantala si Miguel, abala sa pagsusuri ng mga bangkay. Bagamat hindi pa siya ganap na doktor, may kaalaman siya sa katawan ng tao at may isang bagay siyang napansin. Hindi lang basta pinatay ang mga biktima. Ay! Tawag ni Miguel kay Carding habang nakayuko sa bangkay ni Mang Pedro, ang pinakabagong biktima. Ay! Tignan niyo to. Lumapit si Carding at napaawang ang labi nang makita ang tinutukoy ni Miguel. Sa leeg ng matanda, may mahahabang sugat. Ngunit mas malapit ang pagkakaguhit nito. Parang may kung anong sumipsip sa kanya. Parang pinatuyo ang dugo. Tanong ni Carding. Tumango si Miguel. Hindi ito basta pagpatay. Parang sinasaid ang dugo nila bago tuluyang itapon. Natahimik ang lahat. Sa malayo, nagpatuloy ang alulong ng mga aso. Mas matindi at mas malakas. Tila may hindi pangkaraniwang presensya na namamagitan sa kanila.
Nagtipon-tipon ang mga taga-Pabinsan Munti dahil hindi na sila makapamuhay ng matiwasay dala ng labis na takot. Nakipag-ugnayan na sila sa isang albularyo na may kaalaman sa mga aswang na matatagpuan sa Karatig Barrio. Nakarating na din kasi sa kanya ang balita kung kaya naman sinundo siya ng ilang otoridad upang makausap ng mga taga-Pabinsan Munti. Doon na ipinaliwanag na matanda ang katangian at deskripsyon ng naturang halimaw. Sa bahay sila ng kapitan isang gabi para makapag-usap. Ang liwanag ng mga sulot lampara, ang tanging nagbibigay liwanag sa kanilang takot at pag-aalinlangan. Sa gitna ng pulutong, nakaupo sa isang bangkong kahoy ang isang matandang albularyo. Si Ka Herminia. Payat siya, may kulubot na muka at mapuputing mata na tila laging nakamasid sa isang bagay na hindi nakikita ng iba. Tahimik ang lahat habang hinihintay ang kanyang sasabihin. Sa isang malalim na buntong hininga, nagsimulang magsalita si Ka Herminia. Ang agaras, hindi pangkaraniwang aswang. Napalunok si Miguel habang ang iba naman lalong napatikom ang kanilang mga palad. Mas matanda ito kaysa sa mga karaniwang aswang. Isa itong nilalang na hindi lang basta-basta pumapatay. Pinaglalaroan muna niya ang kanyang biktima. Sinisip-sip ang kanilang mga dugo hanggang wala nang natitira. Ngunit higit sa lahat, hindi ito basta-basta napapatay. Napakuyom ng kamao si Carding. Paano natin matitigil ito? Hindi na kami makatulog sa gabi. Hindi na kami ligtas kahit nasa loob ng aming bahay. Tumingin si Ka Herminia kay Carding at saka muling nagsalita. Ang agaras, may kakayahang makapasok sa anumang tahanan nang hindi nabubuksan ang pintuan. Kinikilala nito ang takot ng tao at sa sandaling bumalot ang pangamba sa puso mo, mas madali ka nitong matagpuan. Nagbulungan ng mga tao. Ang ibig niyong sabihin, hindi sapat ang pagsasara ng bintana at pintuan. Kahit magbantay kami buong gabi. Umiling si Ka Herminia. Hindi. Sapagkat may malaking lihim ang halimaw na ito. Hindi ito basta lumilitaw mula sa dilim. Isa ito sa inyo. Nanlaki ang mga mata ng mga tao. Ibig niyong sabihin, tao ito? Tanong ni Kapitan Luis, ang pinuno ng bayan. Oo. Ang agaras ay isang nilalang na nabubuhay bilang tao sa araw, ngunit nagbabago sa gabi. Hindi niyo ito makikilala sa pangkaraniwang anyo. Isa siya sa inyo. Isang kapitbahay, isang kaibigan, maaaring isang taong malapit sa inyo. Nagkatinginan ng lahat. Sa loob ng bayan, may isang halimaw na nagkukubli bilang isa sa kanila. Sa description ni Herminia, nabatid ni Miguel na iisang halimaw na tinutukoy ng matanda at ang halimaw na nasa kanyang panaginip. Sa pagpapatuloy ng kwento ng matanda,
Napag-alamanan niyang isang babae ang huling biktima nito. Napalunok si Miguel habang tahimik na nakikinig kay Ka Herminia. Unti-unting nabubuo sa kanyang isipan ang koneksyon ng kanyang panaginip sa mga nangyayari sa Pambinsanmunti. Ang babaeng laging lumilitaw sa kanyang panaginip, ang babaeng may luha sa mga mata habang bumubulong ng babala. Siya ang huling biktima ng agaras. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ito sa iba. Ngunit ang nararamdaman niyang kaba, hindi na niya kayang ipagpawalang bahala. Ka Herminia, ano ang nangyari sa ama ng babaeng yon? Tumingin sa kanyang matanda. Ang kanyang mapuputing mata, tila tumatagos sa kaluluwa ni Miguel. Walang nakakaalam. Napatigil si Miguel. Pero, kung siya ang nakipaglaban sa agaras, paano siya biglang nawala? Napabuntong hininga si Ka Herminia. May isang posibilidad, iho. Ang isang tao na malapit sa kamatayan ng agaras, maaaring naging susunod na sisidlan nito. Nanlamig si Miguel. Anong ibig niyong sabihin? Maaaring hindi namatay ang halimaw noon. Maaaring nagpalit lang ito ng anyo. At kung ganun nga ang nangyari, baka ang taong iyon ang ama ng biktima. Ang siyang naging bagong agaras. Tahimik ang lahat. Walang nagsasalita. Ngunit ramdam ni Miguel ang bigat ng kanilang takot. Kung tama ang hinala ni Ka Herminia, ang halimaw ay isang estranghero. Hindi ito galing sa kung saan. Nasa bayan na ito noon pa man. At ngayon, nagbalik ito upang ipagpatuloy ang madugong pamana nito. At sa panaginip ni Miguel, ang babaeng iyon ay paulit-ulit siyang binabalaan. Pero bakit siya? Ano ang koneksyon niya sa lahat ng ito? Muling bumalik sa isip niya ang itsura ng babae sa kanyang panaginip. Maputla, may lungkot sa mga mata, at tila may gustong iparating. Nagsimula siyang magtanong sa sarili. Bakit ako? Anong koneksyon ko sa kanya? 30 taon nang nakakalipas na mangyari ang trahedya. Hindi pa siya sinisilang noon. Tiyak siyang dalaga at binata pa din ang mga magulang niya. Habang nakikiramdam, isang bagay ang naisip niya. Ang huling biktima ng agaras at ang ama nito na nawala matapos makipaglaban sa halimaw. Dahan-dahang naganap siya ng pagkakataong kausapin si Ka Herminia nang walang ibang nakakarinig. Ka Herminia, may alam po ba kayo sa pagkatao ng babaeng yun o sa pamilya niya? Napatingin sa kanya ang matanda. Waring sinusuri siya bago sumagot. Ang pangalan niya ay Elisa. Napalunok si Miguel. Hindi niya alam kung bakit parang pamilyar ito sa kanya. At ang ama niya po. Saglit na katahimikan. Saka bumuntong hininga si Ka Herminia. Ang pangalan ng ama niya, Gaspar. Halos mabingi si Miguel sa sariling pintig ng kanyang puso. Gaspar ang unang taong sinasabing naging agaras.
ang taong nawala kasabay ng halimaw. Kung tama ang kwento, siya rin ang maaaring pinagmulan ng sumpa ng Agaras. Napatras si Miguel. Hindi siya makapaniwala. Konektado ito sa kwento ni Mang Lino. Sa gitna ng kanilang takot at pagkalito, nagdesisyon sina Kapitan Luis, Carding, Tonyo at ilan pang matatapang na kalalakihan na humingi ng kasagutan kay Ka Herminia. Hindi na pwedeng maghintay pa. Kailangan nating malaman kung paano natin mapapatay ang halimaw na ito bago pa may sumunod na biktima. Tumango si Carding. Tama ka, Kap. Kung totoo ang nasa bayan na ang Agaras, hindi tayo makakatulog ng panatag hanggat hindi natin natitiyak na tapos na ang bangungot na to. Napatingin ng lahat kay Ka Herminia. Tila may iniisip na malalim. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nagsalita ang matanda. Ang Agaras ay hindi ordinaryong aswang. Hindi ito namamatay sa bala o simpleng saksak ng itak. Ang halimaw na ito may malakas na katawan, mabilis kumilos, at higit sa lahat, may kakayahang magbalat kayo bilang tao. Ngunit hindi ito immortal. Napalunok si Tonyo. Ibig sabihin, may paraan para mapatay ito. Tumango si Ka Herminia. Oo, ngunit hindi ito madali. Nagkatinginan ng mga lalaki. Hinihintay ang sagot ng albularyo. Ang tanging paraan upang mapatay ang Agaras sa pamamagitan ng apoy. Hindi basta apoy mula sa gasera o sulo, kundi apoy na binasbasan ng isang orasyon. Dahil ang halimaw na ito, hindi lamang katawan. Isa itong sumpang nakakapit sa kaluluwa ng taong pinamanahan nito. Kapag sinunog ito ng apoy na may basbas, saka lamang ito tuluyang mamamatay. At ang sumpa, hindi na may papasa pa. Tahimik ang lahat. Iniisip ang kahulugan ng sinabi ng matanda. Saan tayo makakahanap ng basbasang apoy? Tanong ni Carding. Huminga ng malalim si Ka Herminia. Ako lamang ang makakagawa nito. Ngunit may kailangan kayong kunin. Ang langis mula sa puno ng Sagrada. Isang punong matatagpuan sa lumang gubat sa dulo ng bayan. Hindi basta-basta lumalapit ang kahit na sino roon dahil may bantay ang kagubatan na iyon at hindi sila basta tao. Muling nagkatinginan ang mga kalalakihan. Kailangan natin itong kunin. Tanong ni Tonyo. Tumayo si Carding at mahigpit na hinawakan ang itak niya. Ngayon na. Madilim pa nang umalis sina Carding, Tonyo at ilan pang kalalakihan patungo sa kagubatan kung saan matatagpuan ang puno ng Sagrada. Tahimik silang naglakad. Bawat isa may tangan na itak at sulo, habang ang hangin ng madaling araw tila may dalang malamig na babala. Habang naglalakad, lumapit si Tonyo kay Carding. Sigurado ka bang kaya natin to? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Carding. Alam niyang delikado ang kanilang misyon. Lalo na't sinabi ni Ka Herminia na may bantay ang kagubatan. Ngunit alam niya na wala silang ibang pagpipilian.
Kailangan natin subukan. Hindi na tayo pwedeng matakot. Kung hindi natin tatapusin ang halimaw na to, isa-isa tayong mamamatay. Walang nagawa si Tonyo kung hindi tumango. Dito na to. Sa loob ng kagubatang to matatagpuan ang puno ng sagrada. Wika ng isang matandang kasama nila. Lumingon si Carding sa mga kasamahan. Maging alerto kayo. Hindi natin alam kung anong sasalubong sa atin. Isa-isang pumasok ang grupo sa kakahuyan. Habang palalim ng palalim ang kanilang nilalakaran, unti-unting bumibigat ang pakiramdam ni Miguel. Parang may isang pares ng mata na lihim na nakamasid sa kanila. Habang lumalapit si Carding sa puno ng sagrada, unti-unting naging kakaiba ang paligid. Ang dating tahimik na kagubatan, biglang napuno ng mga anino na gumagalaw sa gilid ng kanilang paningin. May ibang nilalang dito. Bulong ni Tonyo na mahigpit na hawak ang kanyang itak. Biglang nag-iba ang kanilang paligid. Ang mga puno'y tila lumalapit sa kanila. Ang lupa'y nagiging malambot na parang kumunoy at ang langit nagdilim kahit na dapat papalabas na ang araw. Pinaglalaroan tayo. Wika ni Miguel. Napapikit sandali upang linawin ang kanyang isipan. Isang halakhak ang umalingaw-ngaw sa hangin. Malamig at nakakakilabot. Hindi kayo naarapat dito. Sabi ng isang tinig. Matanda ngunit malalim. Parang nagmumula sa hangin mismo. Biglang lumitaw mula sa anino ang mga bantay ng sagrada. Hindi lamang iisa, kundi 3 matandang nilalang na may matitigas na balat na tila puno at mga matang kumikislap sa dilim. Muling gumalaw ang kagubatan. Ang bawat hakbang ng grupo, tila walang patutunguhan. Paikot-ikot lamang sila sa iisang lugar. Isa itong ilusyon. Huwag kayong magpadala. Ngunit isa-isa, nagsimulang mabaliw sa takot ang kanilang mga kasamahan. Si Isko, isa sa mga pinakamatatapang sa grupo, biglang napahinto at tumingin sa kawalan. Nanay. Nanay. Bulong niya bago biglang tumakbo palayo sa direksyon ng isang anino. Isko, wag! Wika ni Tonyo, ngunit huli na. Nilamon na ng kadiliman ang kanilang kasama. Isa-isang sinubok silang paglaruan ng mga bantay ng sagrada. Ang ilan ay nakarinig ng mga tinig ng kanilang mga mahal sa buhay. Tinatawag sila palayo. Ang iba naman, nakakita ng kanilang pinakamasasamang bangungot. Bumalat sa kanilang isipan hanggang sa mawalan sila ng pag-asa. Ngunit si Miguel sa gitna ng gulo, muling nakita ang mukha ng babaeng nagpapakita sa kanyang panaginip na si Elisa. Huwag mong hayaang lamunin ka ng takot. Ang puno ng sagrada ay hindi natitinag ng lakas, kundi ng katotohanan. Napadilat si Miguel. Ilusyon lang to. Lahat ng nakikita natin hindi totoo. Labanan niyo. Isa-isang sinimulan nilang iwasan ang mga halusinasyon. Si Carding ay humawak na mahigpit sa kanyang itak.
at naglakad ng diretsyo. Hindi lumilingon sa mga anino. Si Tonyo'y nagtakip ng tenga. Hindi pinakinggan ang mga bulong. Hanggang sa unti-unting mawala ang kadiliman. Nang magmulat sila ng mata, naroon pa rin ang puno ng sagrada. Ngunit ngayon, hindi na ito mailap. Sa halip, isang matandang nilalang ang lumapit sa kanila. Ang tunay na bantay ng sagrada. Dahan-dahang lumapit si Miguel at Carding. Mula sa katawan ng puno, lumabas ang isang makapal at mabangong langis. Inilagay nila iyon sa isang maliit na sisidlan. Tagumpay silang nakabalik sa bayan, ngunit sa kanilang pagbabalik, isang nakakapangilabot na balita ang sumalubong sa kanila. Dahil may bagong biktima na naman ang Agaras. Bumalik ang grupo nila Carding sa Pambinsan Monte. At doon nila iyon nabalitaan. Dahil sa labis na galit ng mga tao, dumulog na sila kay Ka Herminia at inayabot ang langis mula sa sagrada at nagsimula na ang orasyon ng matanda. Nang iabot ni Carding ang langis ng sagrada kay Herminia, agad niya itong hinawakan ng may paggalang at inilagay sa gitna ng isang altar. Pinalibutan ito ng mga kandila at mga dahon ng alamag. Isang halamang sinasabing may kakayahang kilalanin ang mga nilalang ng dilim. Oras na upang tawagin ang espiritu ng lupa, hangin at apoy. Sa gabing ito, ilalantad natin ang Agaras. Sa ngalan ng liwanag, sa basbas ng sagrada, ipakita ang anino ng nilalang na lumalason sa bayang ito. Biglang lumakas ang hangin at ang apoy ng mga kandila umagaspas na tila may kung anong hindi nakikitang puwersa. Napakapit si Miguel sa kanyang dibdib. Ramdam ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Maya-maya pa, ang langis sa sisidlan nagsimulang gumalaw. Bumuo ng isang imahe. Isang aninong may mahabang kuko, matatalas na ngipin at nagbabagang mga mata. Ngunit hindi iyon ang nagpagulat sa lahat. Dahil lang magdahan-dahan ang paggalaw ng langis, ang anino'y nagkaroon ng forma. Isang taong kanilang kilala. At ang mukha na lumitaw sa langis ng sagrada ay walang iba kung hindi si Luis. Nagimbal ang lahat. Si Luis ang pinakaunang nagmungkahing tapusin ang halimaw. Si Luis na matagal nang naninirahan sa bayan. Si Luis na kasama pa nila sa paghahanap kay Tato. Napaurong ang ilang tao. Hindi makapaniwala. Imposible. Bulong ni Tonyo. Nang lumitaw si Luis sa gitna ng madilim na bayan, hindi na siyang dating kapitan na kanilang ikinagalang. Ang kanyang balat naging kulay abo. Ang kanyang mga matay nag-aapoy sa pulang liwanag at ang kanyang mga kuko mahahaba't matutulis na tila yari sa bakal. Alam niyo na ang totoo. Anya. Ang kanyang boses mas mababa't malamig. Ngayon, ano ang inyong gagawin? Napalunok si Carding at ang ibang kalalakihan. Kahit armado sila ng mga itak at sibat,
Alam nilang wala silang laban sa isang agaras. Ngunit sa gitna ng lahat, si Ka Herminia lamang ang hindi natakot. Humakbang siya papalapit kay Luis. Bitbit ang langis mula sa puno ng sagrada. Matagal ko nang nararamdaman ang kasamaan sa iyo, Luis. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Maaari pa kitang iligtas. Napangisi ang agaras. Ligtas. Hindi ko kailangan ng kaligtasan. Ang sumpang ito ay isang pagpapala. Mas malakas ako, matibay, at walang sino man ang makakapigil sa akin. Itinaas ni Herminia ang kanyang kamay at sa isang iglap, nagliyab ang langis ng sagrada na tila nag-aapoy na ginto. Kung hindi kita may liligtas, Luis, kinakailangan kitang patayin. Sa isang iglap, sumugod si Luis. Ubod ng bilis. Halos hindi nakita ng mata ng mga tao ang kanyang paggalaw. Ngunit bago pa niya maabot si Herminia, inilapag na matanda ang isang sigaw ng orasyon. Isang sinaunang dasal laban sa mga halimaw. Sa isang iglap, lumitaw ang isang banal na liwanag sa paligid ni Herminia. Itinulak si Luis patras. Nagsimula siyang sumigaw. Tila nasusunog sa hindi nakikitang apoy. Napaluhod ang agaras. Nanginginig ang katawan. Ngunit kahit nasasaktan, hindi pa rin siya sumuko. Sa isang iglap, bigla siyang lumundag sa ere. Umiwas sa liwanag ng orasyon at sumugod kay Herminia mula sa likuran. Ngunit hindi nagulat ang matanda. Ipinahid niya ang langis ng sagrada sa kanyang palad. At sa mismong sandali na dumapo si Luis sa kanya, ipinalo niya ito sa kanyang noo. Napasigaw muli ang agaras. Bumagsak sa lupa. Hawak ang kanyang ulo. Nagsimula siyang mangisay. Ang kanyang balat tila nagpuputok-putok at ang kanyang katawan ay nagbabago. Si Miguel, Carding at iba pang kalalakihan agad na sumugod. Ipinako nila si Luis sa lupa gamit ang sibat na binabad sa langis ng sagrada. Habang natutunaw ang katawan ni Luis sa ilalim ng liwanag ng langis ng sagrada, isang malamig na hangin ang dumaan sa buong bayan. Sa isang iglap, ang takot na bumalot sa pambinsan munti sa loob ng maraming taon na nawala na din. Nagsimulang mag-usisa ang mga tao kung anong tunay na nangyari kay Luis at bakit siya naging agaras. Dahil nagiging kalmado na ang lahat, inilahad ni Herminia ang mga naganap sa nakaraan gamit ang gabay ng langis ng sagrada. Saglit siyang nag-orasyon, saka nagpatuloy. Matagal nang naninirahan si Luis sa pambinsan munti. Bilang kapitan ng bayan, siya ang nilalapitan ng mga tao sa tuwing may suliranin. Tapang siya, iginagalang at walang takot sa anumang panganib. Ngunit may lihim siyang matagal nang itinatago. Isang lihim na nagsimula 15 taon nang nakalipas. Nung siya isang binata pa lamang, si Luis ay isa sa mga unang nakasaksi sa pag-atake ng agaras. Hindi pa siya kapitan noon, ngunit kasama siya sa mga pangkat ng kalalakihan
na naghahanap ng mga nawalang tao sa kagubatan. Isang gabi, may natanggap silang balita na may panibagong biktima. Isang dalagang nagngangalang Elisa. Siya ang huling babaeng nabanggit ni Herminia. Ang babaeng nagpapakita sa panaginip ni Miguel. Nang matagpuan nila si Elisa sa kakahuyan, halos wala na siyang buhay. Nanginginig ang kanyang katawan. May matinding mga sugat at tila hindi na siya makahinga. Sa kanyang tabi, isang matandang lalaki ang nakaluhod. Si Gaspar, ang kanyang ama. Nang biglang lumitaw mula sa dilim ang agaras, hindi na siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang kanyang itak at sinalubong ang halimaw. Matagal ang kanilang laban. Takot na matulad kay Elisa. Si Gaspar lamang ang may lakas ng loob na labanan ang agaras ng harapan. At nang tuluyang bumulagta ang halimaw, lahat ay napanganga. Si Gaspar ang nakapatay sa agaras. Ngunit sa halip na magbunyi, biglang napahawak si Gaspar sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang katawan at ang kanyang mga mata lumabo. Ang sino mang pumatay sa isang agaras, magiging agaras din. Dagdag ni Herminia. Ito ang sumpang matagal nang gumagala sa pambinsan munti. Walang nakakalam nito. Dahil ang agaras, laging naglalaho matapos ang isang pagpatay. Dahil ito'y lumilipat sa bago nitong sisidlan. Alam ni Luis ang panganib na dala nito. Napanood niya kung paano unti-unting nagbago si Gaspar. Paano lumiit ang kanyang mga balikat. Paano kumunot ang kanyang balat. Paano nagkaroon ng kakaibang ningning ang kanyang mga mata. Sa paglipas ng mga taon, naniwala ang lahat na natapos ng agaras. Ngunit hindi si Luis. Dahil siya ang sumunod na nakapatay sa halimaw. Isang taon matapos mawala si Gaspar, isang anino ang bumalik sa pambinsan munti. Isang gabi, habang nagbabantay si Luis sa labas ng kanyang bahay, nakarinig siya ng isang kaluskos sa kakahuyan. Dahan-dahan siyang lumapit at doon niya nakita ang isang nilalang na mahaba ang kuko. Gutom na gutom at tila hindi makontrol ang sarili. Gaspar! Gaspar! Napatingin ang nilalang. Sa loob ng isang iglap, lumundag ito papunta kay Luis. Ngunit bago ito makaatake, nagawa niyang itarak ang kanyang itak sa puso ng nilalang. At nang gabing iyon, si Luis ang naging bagong agaras. Sa umpisa, nagawa niyang pigilan ang kanyang uhaw. Hindi siya umatake. Hindi siya naging halimaw sa harap ng kanyang pamilya at bayan. Ngunit habang lumilipas sa mga taon, nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Ang kanyang mga gabi ay puno ng bangungot. Ang kanyang katawan nagiging mas malakas, mas matibay. Ngunit ang kanyang gutom at ang kanyang uhaw sa laman lalong lumala. At nang magising siyang may dugo sa kanyang mga kamay, dugo ng isang hayop na hindi niya maalalang kinain na lamang niya na wala ng balikan. Hindi niya kayang iwanan ng lahat.
Hindi niya kayang magpakalayo-layo tulad ni Gaspar. Kaya't natutunan niyang magkubli sa dilim. Pinili niyang pumatay sa tamang panahon. Sa mga taong nagdaan, namuhay siyang isang normal na pinuno. Ngunit sa bawat pagkawala ng isang tao sa Pambinsan Munti, siya lamang ang nakakaalam ng tunay na naganap. Hanggang sa muling nanumbalik kay Luis ang bagsik ng agaras at hindi na kayang magpigil na huwag sumipsip ng dugo ng tao na matagal na panahon niyang pinigilan. Sa wakas, matatapos na ang mahabang gabi ng takot at paghahanap ng katotohanan, nakalaya na ang Pambinsan Munti sa sumpa ng agaras. Si Ka Herminia, bagamat pagod, tahimik na tumingin sa kalangitan. Alam niyang tinapos na niya ang sumpang bumalot sa kanilang bayan. Hindi na ito may lilipat pa sa iba, sapagkat ginamit niya ang langis ng Sagrada at ang orasyon upang tuluyang sirain ang koneksyon ng agaras sa mundo ng tao. Wala nang babalik. Tapos na ang bangungot. Matapos ang lahat ng nangyari, patuloy pa ring inisip ni Miguel ang mga panaginip niya kay Elisa. Inakala niyang may koneksyon siya sa kanya. Kaya naman muli niyang nilapitan si Ka Herminia bago umuwi ang matanda. Natawa ng bahagya ang matanda nang makita ang malaking tanong sa mukha ng binata. Hinawakan ni Herminia ang mga kamay ni Miguel, saka pinaliwanag na wala siyang anumang ugnayan kay Elisa o sa ama nitong si Gaspar. Isa lamang siyang dayo. Isang binatang bumalik mula sa lungsod matapos ang ilang taong paninirahan sa Maynila. Marahil din dahil hindi siya sanay sa panganib ng Pambinsan Munti at dahil lumaki siya sa isang tahimik na kapaligiran, ayaw ni Elisa na madamay siya sa sumpa ng agaras. Kaya bago pa man magsimulang magwala ang halimaw, nagpakita siya kay Miguel upang bigyan siya ng babala. Batid siguro ni Elisa na may magandang kinabukasang naghihintay sa kanya at ayaw niya itong masayang. Nakahinga ng maluwag ang binata dahil napawi ang kanyang agam-agam. Nanumbalik na muli ang katahimikan sa Pambinsan Munti. Wala nang pangamba na may muling mawawala at matatagpuan na isa na lamang malamig na bangkay. Bumalik na din ang sigla ng karamihan. Tinapos na lamang ni Miguel ang kanyang 2 linggong bakasyon sa bayan bago tuluyang bumalik sa Maynila upang tapusin ang pag-aaral. Nangakong babalik sa kanilang probinsya at maglilingkod sa mga kababayan bilang isang ganap na doktor. Ang naging karanasan niya habang nagbabakasyon, babaunin niya habang buhay. Dahil alam niyang ligtas na ang Pambinsan Munti at siya mismo, hindi na kailangang tumakbo mula rito. Hindi siya bahagi ng sumpa at hindi din naging biktima, ngunit naging bahagi siya ng kwento ng naturang bayan.